Magandang umaga po sa ating lahat dyan sa ating simbahang Blessed in Christ Christian Fellowship sa pangunguna po ng ating mabuting pastor na si Pastor Raymond Malana at ng kanya pong asawa na si Madam o Sister Rosel. Yan, Malana. Muli po, magandang araw po sa inyong lahat na nandyan. Ako po'y tunay na nagagalak at ako'y naimbitahan nyo upang makapagbahagi ng salita ng Diyos. At noong nakaraan linggo nga po ay pinagdiwang po natin ang espesyal na araw para sa ating mga ina. At nais ko pong batiin ang lahat po ng mga nanay na nandyan sa simbahan yan ng Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Tunay nga po ang inyong mga pagpapagal at ang inyong sakripisyo para sa inyong pamilya, sa mga anak, sa inyong mahal sa buhay, sa inyong asawa ay hindi po makakalimutan at hindi po natin pwedeng ipagpaliban. At itong karawang ito nung nakaraan ay nawa po ay napagdiwang po natin na nabigyan natin ng espesyal na 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 uh, gift na yan o espesyal na bagay para sa ating mga ina. At sana po ay ating naibahagi ang ating pamamaraan ng pagpapakita ng ating pag-ibig sa kanila. Nung nakaraan nga po ay nagbigay ang aking dalawa kong anak ng isang sulatin, simpleng sulatin para sa kanilang ina. At tunay nga po yung aking asawa ay napaiyak dahil sa kagalakan, dahil sa kung pabalik tanawin niya yung mga nakaraan ng mga panahon na maliliit pa yung anak namin at yung mga pagbabago na nangyari sa aming mga anak ay parang kailan lang, 'di ba? Parang kailan lang na maliliit pa sila, ngayon ang lalaki na nila, tapos nakapagsulat sila ng isang simpleng mensahe sa kanilang ina. Tunay nga po na minsan hindi natin namamalayan yung mga pagbabago sa buhay po natin. Pero ang mga pagbabagong yun, nakikita natin na may kagandahan yung pagbabagong yun. At hindi natin mapipigilan yung mga pagbabagong yun. At sa umagang ito, yun po yung nais kong iparating po sa ating lahat. Yung kagandahan ng pagbabago. Na kung saan po ay ito ay nakaakibat sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Bago tayo mag-umpisa, tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na ipinagkaloob mo sa amin. Panginoon Diyos, patuloy nga po na pangunahan nyo kami. Hayaan mo banal na Espiritu na patuloy na manguna sa aming lahat. Sa anuman pong mensahe na nais nyo iparating, hayaan nyo patuloy na ito ay maging buhay na salita ng sagan ay patuloy naming maitaguyod ang aming pananampalataya sa iyo at patuloy na pagpalain ng bawat isa. Maraming salamat po sa inyong kabutihan. Tunay nga po na kayo po ay maging sa mga oras na ito ay nangungusap na sa bawat isa. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus at lahat po magsabi ng Amen. Amen. Gaya po ng sabi ko, yung mga pagbabago sa buhay natin minsan ay nakakamangha. Minsan din naman po ay nakakapagdulot ng pighati. Diba? Sino ba sa atin dito nakaranas na ng kung saan ay tayo'y lumipat ng bahay o lumipat ng tirahan? Ayan, meron mo bang ilan sa atin dito na nakaranas ng patuloy na paglipat sa iba't ibang lugar? Ayan, parang nung kami bata-bata pa, kami parang NPA, no permanent address. Sa buong buhay ko, nung kasama ko yung aking mga kapatid at aking nanay, ay nung time na yun, siguro nasa 14 times nung ako'y 19 anyos. 14 times kaming 14 na beses kaming palipat-lipat ng bahay. At nung ako'y nahiwalay nung ako'y edad na 19, ako po'y nabigyan ng pagkakataong makapag-aral sa Bible School sa Tarlac, ay hindi pa rin nagtumigil dun yung paglipat-lipat nung magulang ko at saka ng mga kapatid ko. So, nahigitan pa nila yung 14 na pagkakataong sila'y palipat-lipat ng bahay. So, ang hirap po, ang hirap. Sa kalooban, ang hirap dahil nakakapagod din, 'di ba? Buhat ka ng buhat ng mga bagay-bagay.
at kikilalanin mo ulit yung mga kapitbahay nyo, yung mga dati mo ng mga kaibigan, barkada mo, iwanan mo. So, maraming nangyayari sa at maraming kailangang maranasan sa paglipat ng bahay. Ayan, oh. So physically talagang apektado ka, emotionally apektado ka din. Pero sa mga pangyayaring 'yon sa buhay namin, hindi na meron palang plano ang Diyos, may kaakibat na plano ang Diyos sa bawat isa sa amin. Kaya hinayaan ng Diyos na maranasan namin yung mga pagsubok na yon sa patuloy naming paglipat-lipat ng bahay. At magpahanggang ngayon, katulad yan, hindi kami nanatili nung ako'y nakapag-asawa, hindi kami nanatili sa isang lugar, nakailang lipat din kami ng bahay at ngayon po nandito ako ngayon sa Canada. Ayan, so palipat-lipat kami. So, no permanent address talaga. Pero sa biyaya ng Diyos, meron pong pag-aalaga, meron pong nais iparating ang Panginoon sa bawat isa. At ayan po, nais ko lang pong ibahagi yung mga kataga o yung salita na kung saan ay na makikita ho natin sa Exodus na kung saan ay ganun din ang mga Israelita noong mga panahon na namuno si Moises sa halos 3 milyong katao na inilabas niya na naging instrumento siya para ilabas niya sa lugar ng Ehipto. Ayan, na kung saan ay sa tulong ng Panginoon Diyos at sa pamumuno ni Moises dahil pinili siya ng Diyos upang pamunuan ng halos 3 milyong kataong ito. Ang hirap pamunuan yung mga ganun tao ay andun na lang ang pagpapakumbaba ni Moises na hindi siya aalis sa isang lugar kung wala ang presensya ng Panginoon. At sabi niya rito sa Exodus chapter 33, verse 15, sabi niya, sinabi ni Moises, kung hindi ninyo kami sasamahan, wag na po ninyo kaming paalisin dito. O, di ba? Ganon siya, di ba? Yung kanyang pagpapakumbaba ay nandun lang. Di ba? Na kung hindi niyo rin kami sasamahan, Panginoon Diyos, kung samang kami dako nyo na ipapuntahin, kung di nyo kami samahan, ay wag na lang. Dito na lang, di ba? Huwag nyo na kami paalisin dito. Kasi, importante sa lahat ay yung presensya ng Panginoon na kailangan nandun sa kanila. Kasama ni Moises, kasama ng mga Israelita. At yung kanya namang kanang kamay na si Josue, si Joshua, na nung matapos ang henerasyon ng pamumuno ni Moises, ay ganun din siya, ganun din yung pagpapakumbaba niya sa Panginoon na nasabi niya mga katagang to sa Josue chapter 24 verse 15, sabi niya, ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Diba? Ganun. So, ganun din siya na hindi niya paglilingkuran ng ibang Panginoon, sino man dyan, kundi maglilingkod lang ang kanyang buong sambahayanan sa Panginoon Diyos. Na para bang ganun din ang mga kataga na katulad din ni Moises na sinabi niya na hindi sila, na wala silang ibang sasambahin at walang ibang presensya ang kanilang gustong maranasan kundi ang presensya lang ng Panginoon Diyos. Diba? Ganun ka kasidhi na ganun ang kanilang pagsunod sa Panginoon Diyos na sa mga nangyayaring pagbabago sa kanila, sa pamumuno ni Moises ng mga panahon niya at ganun din sa pamumuno ni Josue, ay ganun na lang yung kanilang pagsamo sa presensya ng Panginoon. Sa kabila ng kanilang pinagdaanan, di ba? Ganon din sa ating mga kapatid, sa ating mga pinagdaanan sa buhay, ay patuloy pa rin ba nating masasabi na katulad ng mga sinabi ni Moises na kung hindi mo kami sasamahan, Panginoon, ay wag na lang. Dito na lang kami. Di ba? Masasabi ba rin natin kung ano yung sinabi ni Josue na ako at ang buong sambayanan ko ay maglilingkod tanging sa ilang Panginoon Diyos. Di ba? Nawa patuloy po na yun ang ating maging puso sa ating patuloy na pamumuhay
at sa ating patuloy na pagharap sa bawat pagsubok ng ating buhay. At ito po, meron pong napakagandang istorya o napakagandang bahagi ng salita ng Diyos na napapagitnaan, 'di ba? Noong mga pangyayari, noong mga panahon na kung saan ay sinambit ni Moises yung mga katagang yon na kung hindi ninyo kami sasamahan, wag na po ninyo kaming paalisin dito sa Exodus. Tapos si Joshua naman, dun sa Book of Joshua, na sinabi niya, aking buong sambayanan ay maglilingkod sa iyo. Merong libro sa Lumang Tipan na napapagitnaan itong mga katagang sinabi nito ng dalawang kilalang bida ng pananampalataya ng mga panahon na yon. So, titingnan natin sa mga bilang. Ayan. Sa Aklat ng Mga Bilang, chapter 29, verse 15 to 23. At ito po, gaya na sabi ko sa inyo, kanina, ang ating tatalakayin ay yung mga pagbabago sa buhay natin. Ayan, yung mga pagbabago na kung saan ay nakakibat sa ating pagsunod sa Panginoon. Kaya siguro ang tanong ko, tayo ba sa buhay natin, tayo ba ay naging handa ba? Handa ba tayo sa mga pagbabago? Ayan. Yan, magandang tanong yan. Handa ba tayo sa mga pagbabago? Ang Diyos ba, gusto ba niya na tayo nagkaroon tayo ng pagbabago sa buhay natin? Katanggap ba sa atin ang pagbabago ay magpapatuloy sa ating buhay? Maaring ilan sa atin ay na mabago yung ating mga nakasanayan na. Pero ano bang nais ng Panginoon para sa atin? Diba? Naisin ba ng Panginoon Diyos yung pagbabago sa buhay natin? Sang-ayon ba tayo na kailangan ng pagbabago sa ating buhay? Sang-ayon ba tayo na gusto ng Diyos ng pagbabago sa ating buhay? So yung mga tanong na yan, naway patuloy nating, naway masagot natin sa mga oras na ito. At gaya nga ng binahagi ko sa inyo, yung mga karanasan namin, ang hirap nung palipat-lipat kami ng bahay. Ang hirap harapin yung mga pagbabago. Di ba? Mahirap tanggapin sa ating damdamin, ang hirap nating arukin sa ating pag-iisip, at maging ating physical na pangangatawan, di ba? Nakakapanghina dahil palipat-lipat tayo ng lugar. Di ba? Maging ating spiritual na pangangailangan ay maaring nauupos din tayo dahil nga sa mga pagbabago nangyayari at pwedeng mangyari sa buhay natin. Pero basahin natin to sa mga bilang, Kapitulo 9, versikulo 15 hanggang 23. Sabi rito, ito yung mga panahon na kung saan ay yung tabernakulo na kinastigo at inutusan ng Panginoon Diyos ang kanyang bayan na gawin ang tabernakulo. Na kung saan ang tabernakulong ito ay kung saan dito sila katatagpuin ng Panginoon Diyos. Para siyang isang simbahan para sa isang kapilya o isang simbahan, isang lugar na kung saan ay doon nananatili ang presensya ng Panginoon Diyos. At mararanasan nila ang presensya ng Diyos. At yung tabernakulong yon o yung lugar na yon, tawag dito, yung pumapasok sa isip ko, tanggalable. Ayan. Kumbaga, hindi siya gawa sa konkreto na bato, kundi gawa siya sa mga pinagsama-samang tolda o sininsil na mga na tela. Kumbaga, hindi lang basta-basta isang mumurahing tela, kundi isang maraming simbolo o napaka-espesyal na klase ng tela na sama-sama silang itinaguyod o binuo itong tabernakulong to. At ito makikita natin sa storya dito, yung story na kung saan yung presensya ng Panginoon, yung tabernakulo, at ang pagsunod ng mga Israelita sa kabila ng mga pagbabago. Ayan. So, basahin natin sa mga bilang o Numbers chapter 9 verse 15 to 23. Sabi dito, nang maitayo na ang tabernakulo, ito ay natakpan ng ulap. Kung gabi, nagliliwanag ito parang apoy. Ganon ang palaging nangyayari. Ang toldang tipanan, tawag dito, toldang tipanan, ay natatakpan ng ulap kung araw at ang ulap ay nagliliwanag na parang apoy kung gabi. So, ibig sabihin,
Pag umaga daw, yung napapalibutan ng ulap, yung tabernakulo o yung tawag na toldang tipanan para magbigay ng lamig, 'di ba? Sa kabila ng init ng panahon sa disyerto kasi nasa disyerto sila eh. Ang init ng panahon na 'yon. So yung ulap na yun, makapal na ulap na yun, dahil nga nagre-rest o nananatili dun sa tabernakulo, sa ibabaw ng toldang tipanan, nagbibigay ng kalamigan nito sa sambayan ng Israelita. Pagdating naman ng gabi, nagiging mistulas ang ulap na kung saan parang apoy kung gabi. So kapag gabi naman, sobrang lamig sa disyerto, anong nangyari? Yung ulap na yun ay parang nagmimistulang parang isang malaking apoy na nagbibigay naman ng init para sa kanila sa kabila ng matinding lamig kapag dating ng gabi. At sabi naman dito sa pagpapatuloy natin, tuwing aalis ang ulap sa ibabaw ng toldang tipanan, ang mga Israelita ay nagpapatuloy ng kanilang paglalakbay kung saan ito tumigil, doon sila nagkakampo. Ulitin ko ulit, chapter 17, sabi dito, tuwing aalis ang ulap sa ibabaw ng toldang tipanan, ang mga Israelita ay nagpapatuloy ng kanilang paglalakbay kung saan ito tumigil, doon sila nagkakampo. So gumagalaw yung ulap na yon. At kapag gumalaw ang ulap na yon, kailangan ng mga Israelita pala ay sundan yung ulap na yon. Tuloy natin sa verse 18. Nagpapatuloy sila o tumitigil sa paglalakbay ayon sa palatandaang ito ni Yahweh. Hindi sila lumalakad habang nasa ibabaw pa ng tabernakulo ang ulap. Verse 19, hindi sila lumalakad kahit na magtagal pang ulap sa ibabaw ng tabernakulo. Hinintay nila ang hudyat ni Yahweh. Ayan. Ang galing, di ba? Hindi sila lalakad, hindi sila papagaway o alis sa lugar na yun hanggat hindi aalis ang ulap o hanggat walang kastigo ng Panginoon Diyos. Di ba? Andun na lang yung kanilang pag-aabang sa Panginoon Diyos. Andun na lang ng bawat isa sa kanila, mga Israelita. Inaabangan nila yung ulap, yung pag-alis o hindi. Sa atin ba mga kapatid, sa buhay natin, patuloy ba nating inaabangan ang presensya ng Panginoon Diyos? Patuloy ba nating sinasamo ang presensya niya sa buhay natin? Sabi niya sa verse 20, kung minsan ang ulap ay ilang araw na nasa ibabaw ng tabernakulo. Ayon sa kalooban ni Yahweh, sila'y nananatili sa kampo. At ayon din sa kalooban ni Yahweh, sila'y nagpapatuloy sa paglalakbay. Kung minsan, verse 21, kung minsan isang gabi lamang ito sa ibabaw ng toldang tipanan. At kung minsan na may maghapon at magdamag, kapag pumapaitaas ang ulap, sila'y nagpapatuloy. O biruin nyo, di ba? Minsan inaabot lang ng isang gabi, aalis na yung ulap na yon. Tapos kailangan sumabay sila, sumunod sila. O isipin yun, di ba? Pinakapapatulog mo pala ng anak mo. Diba? Pinatulog mo yung anak mo, napakain mo na ng hapunan at pinatulog mo na. Tapos makita mo paglabas ng bahay mo, gumagalaw na yung ulap. Ay, tara, gigisingin mo yung mga anak nyo. Gumagalaw na yung ulap. Alis tayo. Paka. Diba? O, imagine nyo, diba? Diba? Kampante ka na, matutulog ka na, pero kita mo, umaalis na yung ulap. Tara. Di ba? O, ikaw naman. Paano kung malalim yung tulog natin, di naiwanan tayo ng ulap? Paglabas ng bahay mo, pagising mo, wala na yung mga kapitbahay mo, umalis na. Mag-isa ka na lang naiwan. So, ganun sila kaalisto. Kahit na matutulog na lang sila, kailangan makita nila kung mananatili yung ulap. Kundi may iwanan sila. Ganun na lang kaimportante yung presensya ng Panginoon Diyos. Na hindi sila pwedeng maiwanan ng presensya ng Diyos. Kahit sa magpunta ang presensya ng Diyos, nandun, dapat kasama nila ang presensya ng Diyos. Ngayon, tingnan natin, di ba? Si Moises, di ba, sabi nga niya, kung hindi nyo kami sasamahan, Panginoon, wag na po ninyo kaming paalisin dito. Ganun na lang yung pagkapit ni Moises sa presensya ng Panginoon. At ganun din, dapat
Ganon din ang pagkapit ng mga Israelita sa presensya ng Panginoon. Diba? So sabi rito sa verse 22, kahit tumagal pa ito ng 2 araw, 1 buwan o mahigit pa, hindi sila lumalakad. Nagpapatuloy lamang sila kung pumaitaas ng ulap sa ibabaw ng tabernakulo. At verse 23, nagpapatuloy nga sila o tumitigil sa paglalakbay ayon sa palatandang ibinibigay ni Yahweh. Diba? Naranasan nyo na ba yung gano'n na parang pagod ka na, ayaw mo na pero kailangan mong gawin. Diba? Kailangan mong gawin. Parang kami nung mga bata kami, pagod na kami palipat-lipat pero wala kaming magawa, kailangan namin lumipat ang bahay. At ganoon na din yung mga Israelita. Imagine ninyo, di ba? For 40 years, nandun sila sa disyerto. At palipat-lipat sila ng lugar. Minsan, makatapos ng isang gabi, makikita na lang nila umaandar na yung ulap, kailangan nilang lumarga, kailangan nilang, di ba? Kailangan nilang itiklop muli lahat ng kanilang mga tent. Ang kanilang tolda, kailangan nilang itiklop. Hindi lang basta isang tao, lahat sila. Biruin nyo yun, 3 milyong katao. Kailangan magmadali at may responsibilidad na gisingin ang bawat isa. At kung hindi, ay sila may iwanan ng presensya ng Panginoon. Mga kapatid, tanungin ko kayo, pagbabago. Gaano ba kaimportante ang pagbabago? Nais ba ng Diyos yung pagbabago sa buhay natin? Opo. Naisin po ng Diyos ang pagbabago sa buhay natin. Kung hindi naisin ng Diyos ang pagbabago sa buhay natin, hindi sana ipinakita dito sa mga Israelita ang kaganapan na ito. Naisin ng Diyos ang pagbabago sa kanyang mga anak. Naisin ng Diyos na ang buhay natin ay patuloy na maglakbay, na may progresibo na kasama ang presensya ng Diyos. Ngayon kung pag-uusapan natin ang pagbabago, bakit pa kailangan ng pagbabago sa ating buhay? Ayan. So ayon dito sa tinalakay natin, dito sa verses na to, sa mga Bilang chapter 9, ang pagbabago sa ating buhay ay kailangan natin at naisin ng Diyos sa buhay natin. Una-una, para hindi natin panghawakan ng mga bagay sa ating nakaraan. Isipin nyo na lang, di ba, yung mga Israelita noon. Ang hirap ng naglalakbay. Minsan 10 oras ng gabi, minsan magkatapos ng 3 araw o 1 buwan, 1 taon. Hindi nila kayang magdagdag ng anumang bigatin o furniture sa loob ng kanilang tolda. Kasi anytime pwede silang umalis. Isipin niyo yun. Hindi sila pwedeng magdagdag ng kung ano paman. Kung anong meron sila, dapat yun ang meron sila. Kundi sila din na mahihirapan dahil hindi nila alam kung kailan sila gagalaw, kung kailan sila alis. Kailangan po ng pagbabago sa buhay natin kasi kailangan para hindi natin panghawakan yung mga bagay sa ating nakaraan. At yun yung nais ng Panginoon sa buhay natin. Na kaya niya hinayaan tayo magkaroon ng pagbabago para hindi natin panghawakan. Kung ano man yung mga nangyari sa ating nakaraan ay dapat iwanan na po natin. Palikuran na po natin. Kung masama man yung mga nakaraan na yan ay dapat hindi makapekto sa buhay natin, sa ating pag-usad sa ating Panginoon. At kung mayroong magandang nakaraan tayo, ay hindi rin tayo dapat manatili sa mga nakaraan na yon. Oo, maganda. Pwede natin balik-tanawin, pero kailangan natin umusad. Kailangan progresibo tayo. Hindi lang tayo dapat mananatili doon sa mga nangyari sa mga nakaraan natin. 'Di ba? Dapat nagpapatuloy tayo. Dapat gumagawa tayo ng mga panibagong memorya sa buhay natin. Hindi lang dapat kung ano yung nagawa natin kabutihan o nakaraan, ay doon na lang tayo, nagawa ko na yan. Okay na ako dito. Kasi nagawa ko naman nung nakaraan yan eh. Nagawa ko na yan nung bata pa ako. Nagawa ko na yan sa buhay ko.
Ngayon naman, sila naman. Yan. Dapat hindi tayo ganun. Dapat hanggat may buhay tayo, dapat nagpupursigi tayo. Naiwanan natin nakaraan natin at magpursigi tayong umasenso, umunlad sa ating hinaharap. Pangalawa po, bakit ba kailangan ng pagbabago sa buhay natin? Para magbigay daan sa pag-unlad sa ating buhay. Kaya sasabi ko lang po kanina. Kasi nais ng Panginoon Diyos na tayo umunlad. Hindi tayo unlad kung meron tayong mga pabigat sa ating nakaraan na pinangahawakan natin. Naisin ng Panginoon, ibaba natin lahat ng kabigatan ng ating nakaraan. Sapagkat kung magpapatuloy tayo, nahahawakan natin yung mga pabigat na yon, yung ating nakaraan, hindi tayo aasenso. Mahihirapan tayong umunlad bilang isang individual na tao at kasama at bilang tagapaglingkod ng Panginoon Diyos. Kasi naisin niya tayong umunlad. Kaya may pagbabago. Kaya gusto niya ng pagbabago. Gusto niya umasenso tayo. Gusto niya progresibo ang buhay natin. Isipin niyo na lang, di ba? Na paano tayo unlad kung meron tayong hinahawakan at merong pumipigil sa atin. Na parang parang tanikala na nakahilagpos sa ating mga kamay, nakahilagpos sa ating mga paa, na pinipigilan tayo. Mga kapatid, ano man po yung nakaraan nyo, ano man kapuotan na meron kayo, mga bagay na hindi nyo kayang patawarin dahil sinagasaan ng pagkatao nyo, kalimutan na po natin yon. Matuto na ho tayong magpatawad. Hayaan po natin ang pag-ibig ang maghari sa buhay natin. Hayaan natin ang Panginoon Diyos ang bumago sa buhay natin. Iwanan natin ang mga kabigatan na yan. Sapagkat kung nasa ng presensya ng Diyos, dapat sundan natin ang presensya ng Diyos. Kung saan papagawi ang ulap, sumama tayo doon. Na walang pag-aalinlangan, na walang kabigatan. Kung kailangan natin iwan yung mga bagay na yan sa mga nakaraan, iwan nyo na. Sapagkat kapag kayo ay nahuli at hindi nyo kasama ang presensya ng Diyos, mas mahirap po sa atin mga kapatid. Baka mahirapan ho tayong mabuhay. At tunay nga po mahirapan tayong mabuhay kung walang presensya ng Panginoon Diyos. At sa pagbabago ng panahon na to, kailangan sumabay tayo sa presensya ng Diyos. Sapagkat kaya kailangan ng pagbabago sa buhay natin dahil sa pangatlong bagay, para tayo'y makasabay sa pag-usad ng bagong hinaharap o ng bagong henerasyon. Hindi po pwede na kung ano yung naranasan natin, presensya ng mga panahon na tayo bata pa, ay yun lang ang pangahawakan natin. At hindi na tayo uusad. Diba? Dapat kung ano yung naranasan natin ng mga unang panahon na yun, dapat ay patuloy nating nararanasan. At patuloy nating mararanasan yun kung hahayaan natin na susundan natin ang presensya ng Panginoon at hayaan natin na baguhin niya tayo. Sapagkat ayon ng Panginoon Diyos na maranasan lang natin yung presensya niya ng mga panahon nung nakaraan. Gusto ng Panginoon Diyos na iparanas niya ang presensya niya sa bawat araw na magdaraan. Di ba nga yung mana, di ba? Halos yung mana ay dapat lang nilang kainin para sa araw na yon. Hindi sila pwedeng mag-imbak ng mana. Sapagkat pag nag-imbak sila ng mana, ito'y nabubulok at nasisira. Ganun ang presensya ng Panginoon Diyos. Laging bago bawat umaga. Ganun ang biyaya ng Panginoon Diyos at ang awa niya. Bago bawat umaga. Hindi natin pwedeng balikan na nakaraan. Hindi natin pwedeng kumuha ng sobra-sobra para sa mga susunod na araw. Kailangan bago. Kailangan araw-araw nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Kasi dahil kailangan bago araw-araw, kailangan sariwa ang presensya ng Panginoon Diyos. Kaya kailangan ng pagbabago sa buhay natin. Parang ganun din, kailangan sa mga bagong hinaharap natin, sa bagong henerasyon, dapat laging bago. Sa pang-apat, para patuloy tayong gamitin ng Panginoon Diyos. Kaya kailangan po natin ng pagbabago sa buhay natin para patuloy tayong gamitin ng ating Panginoon Diyos. At ang panglima, para patuloy nating maranasan ang presensya ng ating Panginoon Diyos.
Kung paano natin naranasan ng Panginoon Diyos sa mga panahon na una natin tinanggap ang Panginoon Diyos, hindi lang tayo dapat manatili doon. Kumbaga, araw-araw ay pwede natin maranasan ang presensya ng Diyos. Araw-araw kung paano tayo niya kinastigo, kung paano niya tayo binago ng mga panahon na una natin siya nakilala, ay patuloy natin siya makikilala bago bawat araw. Kung hayaan natin na ang pagbabago sa buhay natin, kung hayaan po natin na sundan natin kung nasaan ang presensya ng Panginoon sa buhay natin. Ulitin ko, yung 5 yun na kung saan, bakit kailangan ng pagbabago sa buhay natin. Una-una, para hindi natin panghawakan ng mga bagay sa ating nakaraan, kailangan nating iwan. Pangalawa, para magbigay daan sa pag-unlad sa ating buhay. Dahil naisin ng Diyos na umunlad tayo sa ating mga buhay. Umunlad sa ating pisikal na pangangatawan, umunlad sa ating kaisipan, umunlad sa ating, maging sa ating mga bulsa, kailangan nating umunlad, lalong-lalo na sa ating spiritual na pangangailangan. Pangatlo, para tayo'y makasabay sa pag-usad ng bagong hinaharap, para tayo makausad sa ating mga hinaharap. Dahil nagbabago na ang panahon, dapat matuto tayong sumabay sa pagbabago ng panahon. Katulad dito, di ba? Sino bang sukat maakalain na ito na nandito ako sa Canada, nangungusap sa inyo nandyan sa Pilipinas? Dahil sa mga teknolohiyang ito, sa mga pagbabagong ito, na kailangan nating sumabay, ay naging maganda ang nagiging bunga. Hindi lang po para sa inyo, ganon din po sa akin. Ako'y nabibigyan po ng inspirasyon, dahil nabibigyan ng pagkakataon na mangusap sa inyo o ibahagi sa inyo ang naisip parte ng Panginoon Diyos, at naway ganun din po kayo. Kaya kailangan natin ng pagbabago para makasabay tayo sa mga pag-usad ng henerasyong ito. At yung pang-4, para patuloy tayong gamitin ng Panginoon Diyos, at ang pang-5, para patuloy nating maranasan ang presensya ng Panginoon Diyos. Ngayon naman, ito, paano natin naharapin ang pagbabago? Yan. Paano natin naharapin ang pagbabago? Kasi kahit anong gawin natin, ang pagbabago ay nandyan. At kailangan natin ng pagbabago sa buhay natin. Sabi nga nila, there's nothing on earth that is constant other than change. Change is constant. It changes. Diba? Kung hindi natin hayaan may magbago sa buhay natin, mahirapan tayong umusad. Mahirapan nating maranasan ang presensya ng Diyos araw-araw. Mahirapan tayong gamitin ng Panginoon Diyos para sa pag-advance ng kanyang kaharian. Para sa pagtataguyod ng kanyang ministeryo. Kung walang magbabago sa buhay natin, mahirapan tayong umunlad bilang isang individual, bilang isang ministro, bilang isang anak ng Diyos. Kung di natin tatagapin ang pagbabago sa buhay natin, lahat ng kabigatan sa ating nakaraan ay dadalhin natin. Kaya, paano ba natin harapin ang pagbabago? Una-una po, para natin harapin ang pagbabago, tanggapin natin na kailangan natin ng pagbabago. Kailangan tanggapin natin na kailangan natin ng pagbabago. Una-una dahil ang Diyos po mismo, gusto niya tayong magbago. Ang Diyos po mismo ay ayaw niya manatili ang kanyang presensya sa isang lugar lang. Gusto niya ang presensya niya habang lumalakad, habang progresibong presensya niya, gusto niya ganun din sundan natin ang presensya niya. Kasi nais niyang may magbago sa buhay natin. Nais niyang baguhin ang buhay mo. Pangalawa po, patuloy nating basahin at isabuhay ang salita ng Diyos. Upang sa gayon ay maharap natin ng pagbabago, kailangan natin ng salita ng Diyos. Maraming klase ng pagbabago, pero yung pagbabago na naisin ng Panginoon Diyos ay mararating natin, matutunghayan natin, mararanasan natin kung tayo po'y pangungunahan ng kanyang mga salita. Sapagkat kailan araw-araw, parang mana, kailan araw-araw, sariwa, bawat umaga, kailangan binabasa natin ang salita niya. Pangatlo po, patuloy tayong magkaisa bilang mga anak ng Diyos. Para marap natin ang pagbabago, kailangan magkaisa tayo bilang mga anak ng Diyos. Kailangan hindi tayo nagkakasiraan. Kung meron tayong dapat pag-usapan, dapat ayusin, dapat pagkasunduan, gawin po natin ang lahat ng mga pagkakataong yun upang tayo patuloy na maharap natin ang pagbabago sa buhay natin. At
At ang pang-apat po, patuloy tayong maglingkod sa Diyos. Para po natin harapin ang pagbabago, kailangan patuloy tayong maglingkod sa Diyos. At ang pang-lima, patuloy tayong maging tapat sa Panginoon at sa simbahang pinagkaloob niya sa atin. Kailangan maging tapat po tayo sa Panginoon. At kung nasan kayo ngayon. Kung kayo po ay ngayon ay nakaupo at nandyan nakikinig sa akin dyan sa Blessed in Christ Christian Fellowship, tunay nga po na kayo tinawag ng Diyos para sa simbahang yan. Tunay nga po na tinawag tayo ng Panginoon Diyos upang tayo'y baguhin niya. Upang tayo po ay gamitin ng Panginoon Diyos sa pagbabago na nais niyang iparating sa kanyang mga anak at sa mga taong naliligaw ng landas. Naisin po ng Panginoon Diyos na tayo po ay umunlad bilang individual, bilang kapamilya niya, bilang isang simbahan. Mga kapatid, nasan po tayo? Nasan po tayo ngayon sa ating pananampalataya, sa ating buhay Kristiyano? Sinusundan po ba natin ang presensya ng Panginoon Diyos sa buhay natin? Nandun pa rin po ba ang ating pagnanasa ng pagbabago sa buhay ho natin? Ilan ho? Tayo ba ay meron pa ba tayong sa mga nakaraan natin na patuloy natin pinanghahawakan na hindi natin nakakalimutan? Meron ba tayong mga hindi pa pinapatawad sa mga oras na to? Meron pa ba tayong mga puot o galit na kung sino man at sa mga nakaraan natin na pumipigil sa atin upang ating panghawakan ang hinaharap na nais iparating ibigay sa atin ng Panginoon Diyos? Baka minsan kapatid, kaya hindi tayo umuunlad sa buhay natin dahil nga sa patuloy natin pinanghahawakan yung nakaraan. O yung mga bagay na tinamasa natin, o yung mga bagay na yung karanasan natin sa presensya ng Diyos, baka yun lang yung pinanghahawakan natin. O nakaraan, naranasan ko Panginoon Diyos. Aba, ang presensya ng Diyos, hindi lang niya gustong iparanas sa inyo mga nakaraan. Gusto niya iparanas sa inyo presensya ng Diyos bawat umaga, bawat araw. Dahil kung mga kapatid, kung di natin hayaan na gumalaw ang Panginoon Diyos sa buhay natin, baka maiwanan tayo. Sa mga pagkakataong ito, sa bawat isa na narito na kung saan ay nakuha natin ang naisin ng Panginoon Diyos sa buhay natin at nais yung magbago at naisin nyo yung pagbabago. At gusto nyo sabihin sa akin, kapatid, gusto namin harapin ang pagbabago sa buhay namin. Gusto namin tanggapin na kailangan may mabago sa buhay namin. Gusto namin tanggapin na kailangan umunlad ng buhay ko. Na alam mo sa sarili mo na meron pang nais ipagawa sa iyong Panginoon Diyos. Mga kapatid, tinatawagan pong ang ating pastor sa ating simbahan, sa ating kapilya, na tayo pangunahan, na tayo ipagdasal ng ating mabuting pastor. At marahil ilan sa atin na hindi pa natin nararanasan o hindi pa natin tanggapin ng Panginoon Diyos sa buhay natin. Pero naisin ng Panginoon Diyos na baguhin ang buhay mo. Naisin ng Panginoon Diyos, kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon Diyos at meron ka mga puot na nakaraan, yung tanikala ng nakaraan ay kailangan ihandog natin sa Panginoon Diyos. Una-una, naisin ng Diyos na baguhin ang buhay mo. Hindi siya basta-basta nagpakapako sa krus ng Kalbaryo, namatay nang walang nais iparating sa iyo. Siya lang pong ating Panginoon at kaibigan na kung saan handang mamatay para sa iyo. Kung kinakailangan yung ulit-ulitin na siya'y mapako sa krus para lang maniwala ka na para lang magbago ka, gagawin niya para sa iyo mga kapatid dahil pag iniibig ka ng Panginoon Diyos, ng Panginoong Hesus. Kung ikaw, kapatid, ay nais mong magbago, nais mong isukong ang buhay mo sa Panginoon Diyos, sumabay ka sa simpleng panalangin nito. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Panginoon Diyos, isinusuko ko ang aking buhay sa inyo. Patawarin niyo po ako sa aking mga nakaraan. Patawarin niyo po ako sa mga pagkakasala ko. Panginoon Diyos, iniiwan ko po ang aking nakaraan at gusto pong harapin ang pagbabago na nais niyo sa buhay ko. Panginoon, tinatanggap ko kayo, Panginoong Hesus, bilang aking tagapagligtas, bilang aking Panginoon Diyos. Banal na Espiritu, mangusap ka po sa akin. Diyos Ama,
andito po ako bilang inyong anak. Maraming salamat po. Patuloy po ninyong baguhin ang buhay ko. At patuloy po na kayo maging Panginoon ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At sa bawat isa po na nandyan po na naisin ng pagbabago at tinanggap na nila si Kristo sa buhay nila. Tinatawagan ko po ang ating mabuting pastor na pangunahan tayo sa panalangin. Dahil kung naisin niyo po ng pagbabago sa buhay niyo, walang ibang magandang oras kundi ngayon. Walang ibang oras kundi ngayon. Kung naisin ng Panginoon Diyos na umunlad ang simbahang ito, kailangan may mabago sa buhay po natin. Mga kapatid, ang Diyos po, mahal po kayo ng Panginoon Diyos at nais niya kayong baguhin at nais niya kayong umunlad sapagkat pag mahal kayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyo lahat. Tayo po patuloy na pagpalain at inayaan ko po ang ating pastor na tayo po patuloy na pangunahan sa panalangin. Maraming salamat po sa inyong papaunlak at sa pag-imbita sa akin. Patuloy po tayo sa Panginoon.